walang tatanong sa ghost projects, ang safety duty, ang kumpanya ng Diskaya. Wala ring project na galing sa insertions or unprogram. Kung ganon. Lahat po, kaya nagtataka ang... Yun, sabi na abogado nila Diskaya, no, na huwag raw silang tanungin tungkol dun sa mga ghost project at saka substandard na project dahil wala raw silang ginagawang ganun, no. Pero alam nyo nga ba kung gaano talaga kalaki o magkano lang talaga ang dapat kitain ng isang contractor pag pumasok sa DPWH? Ang dapat lang nilang kitain ay nasa 10 to 15% in maximum, no, depende sa bidding. So ibig sabihin, kapag mas maraming bidders, mas maliit ang kita, syempre, dahil ang purpose ng gobyerno sa mga bidding na yan ay mas makakuha, no, ng mas maliit na offer para naman mas makatipid ang gobyerno. Okay, so 10 to 15% lang ang maximum. Eh kung ang naglalaban-laban 10 mahigit, so sabihin na natin tinatanggap nila yung 10% pababa, no? Para makuha yung project na yan. Ngayon, base sa ulat, no, ay ang kabuuang nakuha nila sa DPWH na kontrata is 31 billion pesos, no? So ang 10% ng 31 billion pesos ay 3.1 billion pesos, no? So sa 3.1 billion pesos na yun, ibabawas pa po kasi yung mga expenses doon. Sagot pa nila yung pasahod sa tao, renta ng mga heavy equipment kung sakaling wala silang heavy equipment. At marami pang iba, no, gasolina o whatsoever na mga expenses, no. Sa 3 billion na yan, sa kabuuhang kontrata nila, ang mapupunta lang talaga sa kanila dyan is 1 billion, no. Ayan, sa mga taon na 2022 hanggang 2025. So 1 billion na yun, no. Pero base sa mga pinakita nila, no, sa kanilang interview, yung halaga ng mga display nila, billion eh. Tapos yung mga luxury car, no. So doon mo malalaman kung talagang nagnakaw sila o hindi. Siyempre pag nakuha na nila yung pinakamababang bid, no, sa project, doon na nila babawin niya sa substandard, no, o yung pinaka-worst. Alam niyo naman yung pinaka-worst, di ba? Ang substandard, binabawasan nila yung mga materyales. Binabawasan yung tao, binabawasan yung labor, binabawasan yung mga bakal. Pinapanipis yung semento, yun ang ibig sabihin. At mga unfinished project, no. Pero ang pinaka-worst kasi doon, yung ginagawa nilang ghost project na kung saan wala talaga silang ginagastos. Sabihin, wala talagang project na ginawa, no? Alam mo kasi matatalino yung mga yan eh. Dahil yung isang buong ilog, segmentin nila. Sila naman ang nakakalam kung nasa yung segment na yun. So, hindi mo madaling makukuha yun kung ano yung kung nasan yung parte na ghost project nila dahil sila lang ang nakakalam ng mga codes na yan, no? Hindi ko lang alam kung gumagamit nga ba sila ng GPS, no? Yung global positioning na kung saan eksaktong nakalagay yung project. Masama nun, kasabot pa yung COA, paano pa magkakaroon ng investigation, no? Okay na humusga dyan, no? Napakadali lang naman investigahan yan, pinapatagal lang nila eh. Diba?